Pwede ka bang tanggalin sa trabaho mo nang walang paalam o walang abiso? Pwede bang bigla-bigla ka na lang sabihan ng boss mo na you're fired? Pwede ka bang alisin sa kumpanya ninyo agad-agad? Kung gusto mong malaman ang kasagutan, panoorin mo ang video na ito. Sa video po na ito, pag-uusapan ho natin kung ano ba ang illegal dismissal, ano ba ang tinatawag nating two-notice rule at due process, at ano-ano ang mga valid o makatarungang dahilan upang legal na matanggal ang isang empleyado sa trabaho. Ayon sa batas, ang illegal dismissal ay nangyayari kapag tinanggal ng isang employer o kumpanya ang kanilang empleyado nang walang tama, sapat at legal na dahilan. O kaya naman, merong sapat at tamang dahilan ngunit hindi sinunod ang tinatawag nating due process. Kapag walang tama, sapat, legal o mabuting dahilan ang pagtatanggal ng employer sa kanyang empleyado, ay maaari siyang maging liable for illegal dismissal. Kapag walang tama at legal na dahilan ang pagtanggal ng employer sa kanyang empleyado o hindi nasunod ang tinatawag nating due process, walang kahit anumang abiso o proseso bago tinanggal ang kanyang empleyado, ay maaaring mabalik ang empleyado sa kanyang pwesto at bayaran siya sa mga araw na hindi siya nakapagtrabaho o tinatawag nating back wages. Tungkulin ng employer na mapatunayan na may tama, legal at sapat na dahilan kung bakit niya tinanggal ang kanyang empleyado at kinakailangan niyang sundin ang proseso alinsunod sa batas. Ano nga ba ang tinatawag nating two-notice rule or twin-notice rule? Ang two-notice rule ay kinakailangan upang maging valid o legal ang pagtatanggal ng isang employer sa kanyang empleyado. Kaya siya tinawag na two-notice rule kasi nga kinakailangan magbigay ng employer ng dalawang notice. First notice or notice to explain, and then yung pangalawang notice or the second notice ay yung notice of termination. Let's talk about first notice or yung notice to explain. So yung first notice po ay dapat na ibinibigay ng employer sa kanyang empleyado. So dun po nakalagay kung ano yung mga maaaring pagkakamali o hindi nagawa o pagkukulang ng employee kung bakit posible siyang matanggal sa trabaho. So dito po sa first notice, kinakailangan na bigyan ho natin ng pagkakataon yung empleyado na maipaliwanag yung kanyang panig. The employee must be given a chance to explain his or her side para nga po ma-observe natin yung tinatawag na due process of law. Yun nga po, kapag nabigay na ang first notice sa employee, kinakailangan bigyan ng pagkakataon ng isang empleyado na maipaliwanag ang kanyang panig. So pwede po na ang empleyado ay magbigay o magsumite ng written explanation to explain his or her side. Usually yung mga kumpanya, nagpapatawag din sila ng meeting or hearing. So maaaring humarap ang empleyado doon sa hearing or meeting na iyon to explain his side upang maipagtanggol din niya ang kanyang sarili. Now, pagkatapos mapag-aralan ng employer or ng HR, Human Resources Department, yung kinasasangkutan ng isang empleyado kung bakit siya kinakailangang tanggalin, magbibigay na naman po ng another notice. Yun yung tinatawag nating notice of termination, the second notice. So after the employer or the HR did their investigation, after studying the situation and napatunayan nila na merong legal, sapat at tamang dahilan kung bakit kinakailangan ka ng alisin at tanggalin sa trabaho, yun na po ang susunod. Kailangang magbigay ng second notice or notice of termination. So sa notice na iyan na ibibigay sa empleyado o manggagawa, kailangan nakalagay sa notice clearly kung ano ang dahilan kung bakit ka tinanggal. Kailangan nakasaad doon ang detalyadong explanation kung bakit matatanggal ka na sa kumpanya o sa work ninyo. Again, sa second notice or notice of termination, dito ipinapaalam na ang isang empleyado ay tinatanggal na sa kumpanya. To be clear, it should be a written notice. Hindi po pwede na verbal lang. Kailangan written notice of termination or notice of dismissal ang ibinibigay sa empleyado.
And syempre, kailangan nakalagay kung ano talaga ang dahilan bakit tinatanggal na o dinidismiss na sa trabaho yung manggagawa or yung employee. Sa madaling sabi, hindi pwede na basta-basta na lamang o agad-agad tinatanggal ang mga empleyado. So, sa 2 notice rule, dapat meron munang notice o abiso, written notice sa empleyado kung ano ang kanyang nagawa na maaari siyang matanggal sa kumpanya, at syempre kinakailangan na dapat mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang isang manggagawa bago siya tuluyang matanggal o maalis sa kanyang pinagtatrabahuan. Ang proseso na ito ayon sa batas ay kinakailangan upang masiguro na protektado din ang ating mga manggagawa at mayroong patas na proseso bago maalis sa pinagtatrabahuan ng isang manggagawa. Kapag sinabi po nating due process, gusto ko lamang po maging klaro para mas kumpleto po ang itinuturo ko po sa inyo. Kapag sinabi po nating due process, meron po itong dalawang aspeto under labor law. Yun po yung tinatawag nating substantive due process and procedural due process. Kapag sinabing due process, number 1, dapat ito ay merong substantive due process. Kapag tinanggal ang isang empleyado, kinakailangan base ito sa tinatawag nating just or authorized causes. Mas i-explain po natin yan later on sa video na ito. And of course, yung procedural due process, yung tinatawag natin again na 2 notice rule or twin notice rule. Ayon sa labor law, ano-ano naman ang mga legal at sapat na dahilan upang maaaring tanggalin ng employer ang kanyang empleyado sa trabaho. Sa batas po, meron tayong tinatawag na just causes and authorized causes. Sa madaling sabi, pag sinabing just causes, yun po yung mga dahilan na maaaring gamitin ng employer para matanggal ang isang empleyado. Usually, ito ay kasalanan ng empleyado kung bakit siya matatanggal sa trabaho. Kapag sinabi naman nating authorized causes, sa instance na ito, wala pong kasalanan ang empleyado kung bakit siya matatanggal sa trabaho. Kapag sinabi po nating just causes, sa batas, ito po yung may kasalanan talaga yung employee kung bakit maaari siyang matanggal sa trabaho. At ito ang magiging basihan ng employer para matanggal ang isang empleyado sa kanyang trabaho. Ano-ano ito? Number 1, serious misconduct. Ibig sabihin, meron kang nagawa na mabigat na paglabag sa iyong kumpanya. Mga mabibigat na paglabag tulad ng pananakit o asal na labis na hindi katanggap-tanggap. Willful disobedience, sadyang pagsuway sa mga lehitimong utos ng iyong employer. Gross and habitual neglect of duties, paulit-ulit na pagpapabaya o hindi pagtupad sa iyong mga tungkulin. Fraud or willful breach of trust. Ito yung panlilinlang o paglabag mo sa tiwala ng kumpanya. Usually, ang empleyado dito ay meron siyang hinahawakang sensitibong impormasyon ng kumpanya. Commission of a crime against the employer or his family. Ito yung paggawa ng krimen laban sa iyong employer o kanyang pamilya and other analogous cases. Iba pang mga katulad na dahilan na may kaugnayan o higit pa sa mga nabanggit. Sa madaling sabi, kapag sinabi nating just causes, meron talagang kasalanan ang manggagawa kung bakit siya matatanggal sa work niya. Authorized causes. Kapag sinabi po nating authorized causes, yung pagkakatanggal po ng empleyado, wala po siyang kasalanan doon. Usually, ito ay dahil sa negosyo, may mga challenges sa business ng employer mo, o kaya di naman ay dahil sa kalusugan. Authorized causes. Number 1, installation of labor-saving devices. Kapag naglagay ang kumpanya ng mga makinarya o teknolohiya na pumapalit sa tao para mas mapabilis o makatipid sa operasyon. Meron din tayong tinatawag na redundancy, kapag sobra na ang bilang ng mga tao sa isang posisyon o hindi na kailangan ng ibang trabaho dahil sa pagbabago ng sistema. Retrenchment to prevent losses. Ito yung kapag kailangan magbawas ng empleyado para maiwasan ang tuluyang pagkalugi ng kumpanya. We also have closure or cessation of business. Kapag nagsara ang negosyo, kahit hindi dahil sa pagkalugi basta't may tamang dahilan at nasunod ang proseso. Disease.
kung ang empleyado ay may malubhang sakit na ayon sa doktor ng gobyerno ay hindi magagamot sa loob ng 6 na buwan kahit may tamang gamutan. Ibig sabihin, kahit po walang kasalanan yung empleyado, maaari pa rin ho siyang matanggal kapag ang rason ng pagtatanggal sa kanya ay ayon doon sa mga nabanggit natin na mga lehitimong rason kung bakit maaaring matanggal ang isang manggagawa. Tandaan po natin, kapag ang isang empleyado ay tinanggal sa kumpanya o sa kanyang trabaho nang walang tama, legal at sapat na dahilan o kaya naman walang due process, walang abiso, walang notice, hindi binigyan ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanyang panig, yun po ay tinatawag nating illegal dismissal. Kapag ang isang empleyado ay tinanggal ng walang legal na dahilan o walang due process, maaari po siyang mabalik sa kanyang trabaho, sa kanyang pwesto. Maaari din maibalik yung mga sweldo na dapat natanggap niya kung siya ay nakapagtrabaho sa mga araw na iyon. At maaari din naman na kapag hindi na pwedeng ibalik sa pwesto o trabaho, meron din tayong tinatawag na separation pay. Sana po ay meron kayong natutunan sa video na ito. Kung meron pa kayong mga karagdagang katanungan, meron kayong inquiries or you have some legal questions, wag ho kayong mahiya na mag-comment below. Pwede rin ho kayong mag-message sa aking email address or dumulog sa aming law office. Yun lamang po for today's video. God bless everyone.